Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay po, ang ating talk, Christian Ideal of Loving God and Neighbor. Okay. At tingnan muna natin, ano ba ibig sabihin ng ideal? Ideal, ang ibig sabihin, yung minimiti natin. No? Yung ating minimiti. Bilang Kristiyano, dapat ang una nating minimiti ay yung mahalin natin ang ating Panginoon. Pagkatapos, mahalin natin ating kapwa. Yan ang dapat muna nating mitiin. Lagi. Yan, bilang isang anak ng Diyos o Kristiyano, yan po ang dapat. Ito pong dalawa ay hindi pwedeng maghiwalay. Parang magkapatid yan eh. Hindi pwedeng maghiwalay yan. Hindi natin pwedeng mahalin ng Diyos nang hindi natin minamahal ang ating kapwa. Okay. Bakit? Basahin muna natin. Kasi yung iba, sinasabi, mahal ko yung Diyos, pero may kagalit naman pala siya. So sasabihin ng Diyos, sinungaling. Ayan po, oh. Sa sulat ni Juan, ang sinasabi ng Diyos, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay isa siyang sinungaling. Bakit? Kasi, kung ang kapatid na kanyang nakikita, ay hindi niya kayang mahalin. Yung ulitin ko, ang kapatid niyang hindi nakikita, yung kapatid niyang nakikita niya, ay hindi niya kayang mahalin, paano mo mamahalin ng Diyos nang hindi mo siya nakikita? Tama? Okay. So, mas mainam pa, ganito po, para maintindihan niyo lalo. Ang unang nagmahal sa atin ay ating Panginoon, ang Diyos. Okay, siya yung unang nagmahal. Ang response natin, dapat mahalin natin siya. Okay? Ngayon, dahil nararamdaman natin yan, na mahal tayo ng Diyos, maaring sa ngayon, hindi pa nakabukas yung mata ng ating puso, o hindi natin nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos sa atin, pero mahal na tayo niya. Ngayon, sa pamamagitan nun, na meron na tayong pag-ibig sa ating puso, pamamahal natin ang ating kapwa. At sa pamamagitan nun, mas madali nating mahalin ang Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Sa Kanya lahat simula eh. Sa Kanya simula ng pag-ibig. Kanya nga yan, pinapako pa lang siya, ano sabi niya? Ama, patawarin niyo po yung sila. Kasi hindi nila alam yung ginagawa. Totoo naman eh. Nangyayari sa ating buhay yan, hindi natin nalalaman. Lalo na ngayon, sa mundo ngayon. Minsan, sanay na tayo dun sa inang pagmumura, parang, parang baliwala na, di ba? Pero hindi dapat ganun. Turo ng Katoliko sa atin, ng ating simbahan, hindi po dapat. Dapat susunod po tayo. Okay, so, itong dalawang ito yung pundasyon natin. Pundasyon natin bilang isang Kristiyano. Yung ating mamahalin ng Diyos at mamahalin ang ating kapwa. Ngayon, pakinggan natin yung sinasabi sa Ebanghelyo ni Marcos. Dito kasi, sinusubukan nila si Jesus. Okay? Kanya ngayon, ito yung may nagtanong sa kanya eh. Ang nagtanong sa kanya, isang tagapagturo ng kautusan. Ito yung sabi niya, di ba? Ito yung tanong niya. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay yung pagsagot ni Jesus sa mga Sadduceo. Kaya naman lumapit siya upang magtanong, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Dahil nung panahon ni Jesus, 630 ang utos. 630. At maniwala ka, yung mga Hudyong yun, sinusunod nila yon. Yung 630. Kanya ngayon, dahil gusto nila subukan si Jesus, tinanong niya, doon sa 630, alin doon ang pinakamahalagang utos? Kanya ito yung sinagot niya. Sumagot si Jesus, sabi niya, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos
ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Yan ang una. Yung pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ulitin ko ha, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yan ang sinasabing utos. So, dalawa na. Out of the 630, ito lang yan. Yan yung pinakamahalagang utos. Kanya yung 10 Commandments natin, pinag-isa lang yun. Ginawang dalawa. Kanya kung babasahin nyo ulit at muli nyo pag-aaralin yung 10 Commandments, yun lang yun. Ang suma total nun, yung dalawang yan. Okay, dito tayo tumutok muna sa yan. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Pag kasi sinabi mong buong puso, pag pinag-uusapan ng puso, ano? Damdamin, hindi ba? Yan. Pero sa biblical understanding, sa usapang simbahan o sa Biblia, ang puso, yan po yung tinatawag na seat of intelligence. Yan. O kung tawagin, mind or will. Yung puso. Kanya nga ito, pag ito nagdidikta, di ba? Galit. Galit ka. Didiktahan mo po. Galit ka. Magagalit ka. Ganyan. So yun. Okay? Kanya nga, di ba sabi ni Jesus sa isang ebanghelyo, ano ang nagpapasama sa tao? Ang nagpapasama sa tao, yung lumalabas sa kanyang bibig. Ano ba yung lumalabas sa kanyang bibig? Yun yung galing sa puso. Yung galit. Di ba? Nagmumura ka. Pakikiapoy. Galing yan sa puso. Yan po yan. Okay? So, mind or will. Ngayon, hindi naman kasi pwedeng nakadepende tayo sa damdamin. Kasi ang damdamin, nagbabago. Di ba? Katulad ng mag-asawa kayo, siguro mga first 5 years, ayos yan. Ha? Halos dikit-dikit, hawak-hawak pa kamay. Pero habang tumatagal yan, parang lumalayo na. Kung naglalakad kayo, nauuna pa yung nauna lalaki. Pero hindi sinasabing, hindi mo na siya mahal. Di ba? Nagbabago. May changes, di ba? Iba na kasi yung datingan na yan. Okay. Dalawa lang ang sumasako pag sinabi nating mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Unang-una, kailangan commitment, tapat ka. Tapat ka. Dapat tapat ka sa Diyos. Dapat siya ang una mo. Sa pagising mo sa umaga, ano ginagawa natin? Cellphone. Di ba? Totoo naman eh. Yan ang kalaban natin. So, anong dapat natin gawin? Unahin mo lang siya. Parang asawa mo, sa umaga, di ba? O, kamusta na? Yan. Morning. Yan eh. O, yung iba naman, ako kasi hindi ako masyado sweet sa asawa ko eh. Sweet lang ako pag yung gabi na, yan, gagawin kami, sweet ako doon. Pero yung mga wala na kasi hindi ako pinalaking ibang, yung very, sweet na sweet ka, hindi. Nahihiya pa nga ako eh. Nahihiya ako. Yan, so, unahin mo muna siya, yun ang gusto ng Diyos, inuuna. Ilang sabihin mo, good morning, Lord. Laking bagay na yun sa Kanya. Kung tayo nga di ba yung kapwa natin, pag hindi mo pinansin, hindi mo inuna, anong nararamdaman? Di ba naiinis? So, ganun din siya. Lalo na pa siya yung lumikha sa atin. So, unahin natin siya. Okay? O. Anong dapat natin gawin bilang Kristiyano? Magdasal tayo, kausapin mo. Kausapin mo siya. Panginoon, salamat, gising ako. Binigyan mo ako ng buhay. Lord, sensya ka na, nagmamadali ako. Malilate ako eh. Gabayan mo ako ingatan mo ako. Simple prayer. Diba? Ganun ang panalangin. Kasi iba, kanya nga sasabi ni iba, hindi ako marunong manalangin. O, simple lang. May dalawang words. Una, acts. Paano ka ba manalangin? Acts. A. Ano ibig sabihin ng A? Adoration, purihin mo muna, Panginoon. Yun sabihin mo, Lord, morning. Kay ganda mo, pinupuri kita, Panginoon. Puri na yun, di ba?
Oh. Ano yung susunod? C. Humingi ka naman ng tawad. Kasi lahat tayo Lord, sorry ha. Medyo palpak na naman ako kanina. Nadapa ako, napagmura ako, may taulo ko. T. Oh. Magpasalamat ka, Panginoon. Salamat po sa inyong pagmamahal. Lord, kanina salamat po ay kagabi. Nung nag-aaway kami ng misis ko, di ba lumapit ako sa inyo? Tinulungan mo ako, dininig mo ang panlalangin ko, hindi na kami nag-aaway. Pasalamat ka. Yung C, yung S, yun yung gusto mong hilingin. Ngayon, pag humiling ka naman, huwag muna yung sarili mo. Ipagdasal mo muna yung pamilya mo, asawa mo, anak mo. Alam niyo bang pinaka-the best prayer, pinaka-strong prayer, yung dasal ng isang magulang sa kanyang anak o kaya sa apo. Napakalakas niyan. Dinidinig ng Diyos yan. So yun ang muna pagdasal mo. Tapos pagdasal mo yung kapatid mo. Kung may magulang ka, pagdasal mo. Huling-huli na yung sarili mo. Yung simpleng prayer lang yan. Nanggagaling sa puso. Hindi yung minememorize pa natin, hindi ba? Galing lang sa puso, Lord, kayo na po ang bahala sa akin, ha? Sana hindi ako ma-date. Alam mo, pag ganun ang ginagawa nyo, araw-araw, hanggang sa magiging habit nila, aalis ka ng bahay o daray ka sa trabaho mo nang hindi ka mapakali kasi hindi ka nakapagdasal. Magpapaalala sa iyo, kasi kailangan mo siya. Kailangan mo ang Panginoon sa buhay mo. Okay, so dapat unahin natin at magbabasa po tayo ng Biblia. Kaya, doon sa mga facilitators nyo, susunod, turuan kayo dapat magbasa ng Biblia. Sapagkat ang Biblia, nandun po sa salita ng Diyos. Yun ang pinaka-importanting libro sa buong mundo. Yan salita ng Diyos. Diyan tayo nabubuhay. Diyan tayo lumalakas. Yan ang pinakakain natin sa ating kaluluwa. Yung ating espiritu. Diyan tayo lumalakas. Kung nakikinig tayo. Lalo na nagsisimba ka, pakinggan mo yung gospel. Pagkatapos, dahil siyempre, minsan hindi pa natin naunawa, pakinggan mo yung homily. Yung sermon ba ng pare, ini-explain niya ngayon kung ano yung ibig sabihin, ano ang gustong sabihin sa iyo ng Panginoon. Unti-unti yan, kunwari, napakinggan mo yung gospel, o kaya nabasa mo, tanungin mo sarili mo, Panginoon, pero bago yun, humingi ka ng patnubay. Manalangin ka, Panginoon, tulungan niyo po ako maunawaan ko. Tulungan niyo pong marinig ko yung sinasabi mo. Ngayon, pagkatapos, tanungin mo sarili mo, ano ang gustong sabihin sa akin ng Panginoon? Anong gusto mong gawin ko? Makinig ka lang. Kasi sa prayers, two-way traffic yan. Isang dumadaldal at isang nakikinig. Makikinig tayo. Hindi naman natin very visible na mapapakinggan natin ang boses ng Panginoon. Hindi. Pero, pag tahimik ka, nakapilit ang mata mo, sa kwarto kasi hindi ka makakapanalangin sa sa kaman kaya sa opisina, kung tahimik, lunchtime, pakinggan mo siya, mapapakinggan mo siya. Merong uudyok sa iyo Merong papasok bigla. Mamaya, sa susunod, makikita niyo yun. Yung lakas ng banal na Espiritu Santo. Yun, nakatulong nyo. Yun ang kailangan natin. Okay, so yan, dapat. Pangalawa, bukod sa tapat ka, committed ka sa Panginoon, inuuna mo siya, dapat may desisyon ka. Desisyon sumunod sa Kanya. Desisyon, nasa sa inyo yan. Nilang tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng free will. Binigyan ka ng kalayaang mamili kung saan mo gusto. Kamatayan o buhay. Kasaganahan, kahirapan. Sa atin yun. Tayo ang mamimili. Ayaw ng Panginoon yung para ka lang robot, sunod ka lang, sunod. Ayaw ng gano'n ng Panginoon. Gano'n siya kabuti. Binibigyan ka niya ng kalayaan. Ano ba, mahal mo ako? Ayaw mo? Ganon siya. Diba? Pag nandidigaw, mahal mo ba ako? O hindi. Diba? Ayun yan. Binibigyan ka ng kalayaan. Kanya nga, pag kinakasal tayo, tinatanong ng pare,
Meron bang maayaw dito? Di ba? Baka may kontra. O di ba tinatanong, mahal mo ba siya? Di ba? Free will. Okay? So decision, ayun nga, sabi ni Juan, si Jesus ang nagsasabi niyan, kung mahal mo ako, ayan ha, kung mahal mo ako, susunod ka sa aking utos. Sino nagmamahal kay Jesus? Ayos. Mamahal. Pag sinabi mo ngayon, tinaas mo kamay mo ha, minamahal mo, dapat susundin mo siya ang utos niya. Hindi ka mambababae. Napakahirap yan. Di ba? Ano pa? Hindi ka magagalit. Pwede ka magalit eh. Huwag ka lang magkakasala. Si Jesus nagalit eh. Ang problema kasi natin, pag nagalit tayo, di ba? Eto na, marami lumalabas. Bumura ka na. Gusto mo nung sapakin yan. Ganon. So, hindi dapat. So, alalahanin, ito tandaan nyo, magagalit ka, o kaya kung nagmamaneho ka, kung ano ginagawa mo, naiinis ka sa kapwa mo, gusto mong sapakin o gusto mong burahin, tandaan mo lang yan, kung mahal mo ako, susunod ka sa aking utos. Yun ang utos niyo. Di ba? Yan ang isa sa mga sikreto na dapat para makaiwas tayo. Yan po yun. Okay, so, pagmamahal natin sa Diyos ng buong puso, kailangan tapat, committed ka, at may desisyon. Desisyon na sumunod. Basta sa iyo ngayon niya kung ayaw mo sumunod. Okay? Yan po yan. Ngayon, mahalin natin ang Diyos ng buong isip at kaluluwa. Unang-una, ito yung inaano sa amin ng pare. Ano ang laman ng puso mo? Ano ang laman ng puso mo? Puros pag-ibig? O may galit? Ayan. Gusto mong malinis yan? Kasi ito dapat ang tahanan ng Diyos eh. Gusto mong malinis yan? Dapat tayong Katoliko mangumpisal. Ang style natin, mga 1 taon bago mangumpisal, o kaya bago yung mahal na araw, tsaka tayo nangungumpisal. Hindi. Alam mo kung kaya lang po natin weekly. Kung kaya natin ng weekly, mas maganda. At least, dumating mo lang si Jesus. Kasi hindi naman natin alam kung anong oras darating yun para nga magnanakaw yan. Pag dumating yan, at malinis ang puso mo, ang sarap mo. Ang sarap mo. Bakit? Kasama ka niya. Kasama ka niya. Alam niyo ba, merong isang kwento na yung isang babaeng chismosa, pag napunta sa purgatorio yan, alam mo bang ginagawang hirap ng Diyos sa kanya? Chismosa, binubuka yung bibig niyan, binubuhusang napakainit. Talagang napakainit na kung anumang klaseng inaano sa bibig niya, na talagang maaawa ka sa tao. Kasi ito yung may pagkakasala. Yeah. Kung kamay naman, mas mahirap. So, ganun po. Sa purgatorio, akala natin libre tayo. Sa purgatorio, kung ano yung pagkakasala mo, doon natin babayaran, napakahirap. Kanya ngayon, swerte tayo, tinawag na tayo ng Diyos, nakakabawas siya. Nakakabawas yun. Lumalapit na tayo sa Kanya, lalo na kung nag-rosaryo ka. Dati kasi hindi ako nag-rosaryo, sa totoo lang. Pero now, I pray the rosary. Bakit? Ilang beses kanyang patatawarin, ang laking kabawasan sa kasalanan. Yung nagro-rosaryo ka. Lalo ngayon, yan, papasok ang buwan Oktubre. Kung everyday, ilang times kang patatawarin, yung kasalanan mo ang nababawasan. Hindi na po tayo pwedeng bumalik doon sa katulad ng kalagayan ni Adan at Eva na hindi pa sila nagkakasala. Yun ang napakaswerteng presensya ng Diyos, yung state of grace nila noon, bago sila magkasala. Ano nangyari? Nagkasala, bumaba sila, di ba?
Yung level nila na kabanalan, nawala na yun. Dahil dun sa ating ninuno. Kanya tayo ngayon, magpakabuti man tayo, yung level natin, hindi na natin maibabalik, hindi na maibabalik ng Diyos, yung level natin ng grace, yung state of grace na katulad ni Adan at ni Eva. Yan po yan. Pero, nandun pa rin tayo. Nandun pa rin tayo. Bumaba lang. Kasi parang discourage si Lord eh. Ayan niya. Kasi lalo na ngayon, dami nating kalaban. Okay. So, keep your mind clean and holy. Paano po natin pupunuin ang ating isipan na kabanalan? Fill your mind with thoughts of God. Paano mo pupunuan ang isip mo ng thoughts of God? Eh kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nakikinig sa pare, hindi ka nagsisimba, paano mo pupunuan ito? Kung ang alam mo ay yung araw-araw na gawain natin. Kanya nga, dapat talagang magbabago tayo. Pipilitin natin na lating iniisip ay tungkol sa Diyos. Paano yun? Babasa ka ng Biblia. Magbasa ka ng mga Christian books. Makinig ka sa pare. Maglista ka. Kung ano yung, meron kang nagbasa ng Biblia, meron kang isang bagay o isang sentence na pumukaw sa puso mo, lista mo, sulat mo sa paper. Tandaan mo yun. Tapos araw-arawin mong basahin, tandaan yun. Mas maganda nga, i-memorize. Di ba? Kita mo, kanya ang dami pumunta sa mga born again o sa ibang mga religion. Bakit? Nagsasalita sila. Ha? Sasabihin nila, Hagay, 12, blah, blah, blah. Kasabihin sa'yo. Kasi minimemorize nila, pinag-aaralan. Katoliko, wala, patay. Patay kang bata ka. Sa ating galing yun yung Biblia niyan sa atin. Tapos hindi tayo hindi man tayo nagtatanda. So mahirap. Dapat talagang, paano ka magagabayan ng Panginoon sa mga gawain mo kung walang laman ang isip mo ng tungkol sa Diyos. Ayan po yan. Kaya ito yung dapat nating gawin. Yung desisyon mo, tsaka yung pagpili mo sa mga ibang bagay, ay nakabase dapat sa ating Panginoon. Kung hindi ka nga nagbabasa ng Biblia, hindi ka nakikinig sa sermon ng pare. Saan mo pagbabasihan yan? Halimbawa, ito, Biyernes, lalaki walang pasok kinabukasan. Pare, sabi ng tropa, labas tayo. Minsan naman, relax-relax naman tayo. Puro lang tayo trabaho Punta tayo dyan, ganda dito. Gaganda ng mga bebot, gaganda ng mga babae, gaganda ng chicks. Punta tayo. Ikaw, natatanda mo yung sermon ng pare. Bawal makiapid. Dahil natatandaan mo yun, yung desisyon mo, yung galaw mo, magpapaalala sa iyo yan. Ay, bawal nga pala. Brad, tsaka na lang, next time na lang. Uwi ka na. Hindi ka nagkasa. Bakit? You are guided by the decision and choices ng salita ng Diyos. So, yun po yan. Kaya yung iba, dating mainit ang ulo, dating nagmumura, bakit hindi na nagaganon? Nag-aaral sila. Nagbabasa ng salita ng Diyos. Nakikinig sila sa pare. Umaatin sila ng mga formation, ng mga CFC. Kikinig sila O kanya, gabay na gabay sila. Yun po yun. Free of worries. Lahat tayo may problema, wala namang hindi Kakambal po natin yan. Itaas mo lang yan sa Panginoon. Itaas mo lang yan sa Panginoon. Lahat tayo may problema. Yung iba nga, imposible Pero matutuwa ka sa Kanya. Pag taimtim ka nagdasal, mawawala yan. Kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Ganyan niya tayo kamahal. Alisin mo yun. Sabi nga sa 1 Pedro lahat ng inyong worries, ng inyong mga
gumugulo sa isipan mo, itaas mo sa Panginoon. Ibig sabihin nun, manalangin ka, Panginoon, ang problema ko po ngayon, eto, wala po akong trabaho. Itinataas ko po ito, Panginoon. Tulungan mo ako makahanap. Kayo na po ang bahala sa akin. Maniwala po kayo. Lalo na, you are in the state of grace, malinis ka, sasagutin ka niya. Yun nga lang, hindi tayo nangungumpisal eh. Marumi yung puso natin. Sinasagot nga ng Panginoon. Yung pa kayang malinis. Ganun ang Panginoon. Mahal na tayo. Pagtiwalaan niyo lang. Kailangan lang magtiwala tayo sa Kanya. Oo. Ang kahinaan ng lalaki ko minsan, ayan. Yun yung mga nanonood ka ng mga X-rated, yung mga kung ano, lalo sa TikTok, di ba? Dati, medyo naka-shorts lang, medyo ice-ice pa eh. Tumataas ang tumataas, halos kita mo na eh. Hindi ba? Alam mo, sabi ni Bishop Narcado, ito, ang tao may dalawang hayop sa atin. Isang mabuti at isang masama. Huwag mo nang pakainin yung masamang hayop na nasa loob natin para mamatay na. Huwag mo nang pakainin. Ang pakainin mo, yung mabuting hayop. Natutulog nga yan eh. Tapos nakapanood ka na naman nun. O din, buhay na naman yun, malakas na naman yun. Sabi tayo, yun ang nag-aaway-away sa atin sa kalooban natin. Tuwan-tuwa si Taninong. Sige lang, pakainin yan. Pakainin mo yan, alaga ko niyan. Ganyan. Kung ano yung kahinaan mo, huwag mo lang gawin. Umiwas ka na. Tayo, again, choice mo yun. Nakikita mo na, kasi ang Panginoon, sinasabi na sa iyo yun eh. Huwag mo na, may bumubulong yan eh. Huwag mo na gawin yan. Ngayon, nasa sa iyo ngayon kung ano decision mo. Ginusto mo pa rin, ay nang kahinaan mo. Kasi ang demonyo, hinahanap niya kung ano yung kahinaan mo. Ang kalakasan natin, magdasal ka para yung siya nandyan. Dadapitin, huwag mo nga guluhin yung anak ko. Yan ang proteksyon. Okay? So, yan, gamitin mo yung isip mo, saan? Sa pamilya mo. Kung ikaw ay nagtatrabaho, ibigay mo ng todo. Sa Diyos, mag-isip ka, ano bang pwede, Panginoon, ano ba ang gusto mo sa akin? Ang ninanais ko, makagawa ng kabutihan. Okay, madaling sabihin yun eh. Ano ba ang dapat mong gawin para makagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa? Yan. Diba? Huwag mong bawasan sweldo mo, lalo na sa pamilya mo. Huwag ka uminom. Okay? Hindi naman masamang uminom eh. Ang sabi lang sa Biblia, huwag mo lang gawing bisyo. At huwag kang magpapakalasing. Kanya, hindi pwede. Tamo, ginagano ka ni anak mo. Hindi anak, hindi naman siya ganun todo. Hindi masamang uminom. Hindi po. Si Jesus nga umiinom eh. Umiinom siya eh. Walang alam beer noon eh, red wine eh. Diba? Hindi natin alam. Pero umiinom siya. Parang walang pinagaibang, pwede kang magalit, pero hindi ka dapat magkasala. Ayan yan. Okay. So yun yan. Loving God with all our mind and soul. Okay. Ang isang magandang example, ayan, si Saint Thomas Aquinas. Isang pari din yan. Inukol niya ang buong oras niya, ang buong panahon niya sa pag-aaral, pag-unawa, pagta-translate ng Biblia nung panahon niya. Inukol niya yan. Kanya ngayon, napapadali ang pangunawa natin sa Biblia. Kasama po siya dyan. Ayan. At, siyempre, ayan. Loving God with all our strength. Pag sinabing strength, tatlo lang yan. Tatlong T. Time, talent, and treasure. Doon tayo sa time. Loving God with all our strength, time. Bigyan mo ng oras, ang alin? Ang Panginoon mo, hindi yung sarili mo. Ang iyong mahal sa buhay, bigyan mo ng oras.
Kasi nagtatrabaho tayo, di ba? Yun nga lang sa CFC. Pag todo service ka, yung anak mo aangal eh. Kasi meron kaming panahon nun, lalo na nung may GK pa. Imagine mo, Monday, pumupok po kami Lunes hanggang Linggo. O, pati yung anak ko nagagalit na. O, kanya, para hindi siya magalit, sinasama ko siya. Kasi, di-divide mo rin siya eh. Di-divide mo. Parang ganito. Sa Ebanghelyo ni Juan, yung naalala niya si Marta at si Maria, ang sabi ni Jesus, mas gusto ko si Maria kasi nakikinig siya. Si Marta, nagsiserve. Yan. Ang ibig sabihin, bigyan mo ng oras, hati. Kasi kung hindi naman magsiserve si Marta, paano sila kakain? Di nagutom yan. Di ba? Oo. Nandun ka lang. Ibig sabihin, lalo tayo sa CFC, kailangan natin na may household. May pag-usap. Diba? Meron tayong ano mo tawag nito? Pastoral. Kasi you serve, madali ka mag-serve eh. Kaso, ang problema mo dyan, ang papagod ka. Service, hindi ka naman kumakain ng salita ng Diyos. Malalamot ka. So, ganun din po tayo. Okay? Ano pa? Bigyan mo ng oras. Kung konting-konting oras mo, magdasal ka, magsimba ka. Kung hindi ka nakapagsisimba tuwing linggo, magsimba ka. Ayan. Di ba? Or, ayan, kung pag nag-CFC na kayo, makakapag-serve kayo. Kaya yung mga kapatid nyo nandito sa likod, nagsiserve yan. Ito yung ginagawa nila, nagsiserve sila. Okay? O kaya, bisitahin mo yung, kung may kapatid ka, o bisitahin mo kung may mga sakit. Ano rin, kung saan tanong-tanong din, Tol, kamusta ka na dyan? Kailangan nyo. Kailangan. Okay, talento. Lahat tayo may talento, kanya-kanya. Meron iba, marunong kumanta. Yung iba, napakahusay magkarpintero. Mahusay maglaba. Mahusay magluto. Talento yan, binigay ng Diyos. Mekaniko. At hindi nyo ba alam, habang ginagawa nyo yan, it is a form of worship. Nagpupuri ka sa Panginoon. Kasi ginagawa mo yan. Eh kung hindi mo ginawa yan, kunwari hindi ka nagluto, kawawa pamilya mo, hindi kakain. Gamitin mo yun, talentong yun. Mahusay ang pagluluto mo o pag may activities. Sis, pwede bang pagluto mo kami? Gamitin nyo po yan. Lahat, meron tayo niyan. Alamin nyo lang kung ano ang talento nyo. Marunong ka mag-gitara, sumali kayo dito sa Music Me, yung mga ganon. Oh. Sumali kayo. Gamitin niyo yung talento binigay sa inyo Diyos. Kasi pag hindi niyo daw binigay yan, ito. Pag hindi niyo binigay yan, kukunin ng Diyos yan. Nandiyan yan sa Mateo 25. Ano yung ibig sabihin nun dito? Meron daw may isang may-ari. Sabi niya, Tol, sabi niya doon sa tatlong kasambahay niya, aalis ako O, iwanan kita ng 10 piso. Iwanan ko sa inyo 10 piso. Bahala ka dyan. Diskartehan mo yan. Yung isa naman, bigyan kita 5 piso. Diskartehan mo, O yung isa, bigyan kita ng piso. Yung binigyan ng 10, dumiskarte. Yung 10, naging 20. Yung 5, naging 10. Yung piso, tinago lang. Tinago. Binaon lang niya sa lupa Dumating ngayon. Tol, kamusta na? Sir, ito po, 20. Ikaw? 10 po. Ikaw? Ito po, tinago ko po. Ito, binabalik ko ulit yung piso. Ibig sabihin, yung talentong binigay sa iyo ng Diyos, gamitin mo. Anong ginawa? Yung may talento na hindi ginamit, kinukuha ng Diyos yun at ibinibigay doon sa taong maraming talento na ginamit. Nakuha nyo? Nawawala yan. Nawawala. Ayan po yan. Okay? Okay. Susunod. Wealth, treasure, and material possessions. Ito na. Sa simbahan. Nagbibigay ba tayo? Ito hindi yan paramihan ng pera.
500, 1,000, 2,000. Hindi po yun. Yung ayon sa kalooban mo. Yung natutuwa ka, nagbibigay ka. Yun sa simbahan. Ganon din, pag nakakakita tayo ng, di ba, pulubi, bigyan natin, alisin na natin yung iniin nga eh. Ito yung sabi ni Father Day Concepcion ng isang gabi na pinakikinggan ko siya. Kung hindi mo siya kayang mahalin ang iyong kapwa, huwag mo lang husgahan. Ano ibig sabihin? May namamalimos. Ay, hindi ko bibigyan niya. Pag binigyan ko yan, sindikato yan eh. Ayan. Humusga ka pa doon sa tao eh. Oh. Bakit ba siya naglilimos? Kailangan niya. Dalawang bagay yan, sabi niya. Oh, ito, mamili na lang kayo. Anong gusto nyo? Yung namimigay o yung ikaw ang namamalimos? O siyempre, pipili ka doon sa nagbibigay. Ang hirap, brothers and sisters, ang hirap ng namamalimos. Ang hirap, masakit sa kalooban niya. Katulad ko, ha? Wala na kami trabaho ng asawa ko eh. Tanda na kami. Tanda na. May mga anak mo. Nahihi akong humingi ng pera sa anak ko. Parang namamalimos, di ba? Nakakahiya. Nakakahiya. Paano kung hindi ka mabigyan? Isama pa na loob mo. Hindi nila obligasyon yun. Ang obligasyon natin, palakihin sila at kung may pera tayo, tulungan natin siya. Hanggang sa may apo pa yan. Apo na natin. Sila, wala silang obligasyon. But it is out of love. Kanya lang tayo nabibigay. Ang hirap. Ang hirap. Yung sa asawa ko lang nun eh, nung nagtatrabaho kami, sabi ko, ito style ko. Sige, bigay ko buong sweldo. Bigyan mo lang allowance. Ito na. Sabi ko doon sa asawa ko, na, Edna kasi, tawag ko na, allowance ko. Ang tagal. Ang tagal. May parang talaga namamalimos. Ako talagang awang-awa ako sa sarili ko. Oo. Binigay mo na eh. Hihingi ka na lang ng allowance. Tapos kinabukasan, siyempre, hihingi ka. Ang gastos-gastos mo naman. Ang sakit sa kalooban. Totoo po yan. Ay, anong mabait si Lord eh. Oh, may sweldo na ako, may allowance ako ngayon. Oh, di akin yung allowance, buong sa kanya yung sweldo. Hindi na ako ngayon. Ang hirap. Ang hirap, kapatid. Yun lang mangutang tayo. Ito, atin naman. Pansinin nyo, nangutang ka. Siyempre, 10,000. Wala ka naman ibabaya, di ba? Brad, di ba? 500. Sige. Eto ngayon. Hindi mo ba alam na nagiging alipin tayo nung pinagkakautangan natin? Para tayong, ito tayo. Yung nagpautang siya, ginaganon-ganon ka. Ang hirap ng pakiramdam na ganon. Ang hirap. Kanya kung pwedeng wag ka lang ang mga utang eh. Di ba? Ang hirap. Ang sakit sa damdamin. Eh, kailangan mo pa rin umutang eh. Yun lang, magpakabuti ka naman magbayad para hindi siya madala. Kasi meron naman tayong mga kapatid na talaga namang, wow. O, sige, saka mo na bayaran yan, pag kaya mo na. Yun naman. Yan ang masarap sa CFC. Meron naman kasing mga CFC tayo noon, naalala ko na panahon namin, nung bago pa ako. Bago pa lang ako noon eh. Brad! Pinamagit pa yung pangalan ng chapter head ko. Kunwari, si Brother Joey. Si Brother Joey, nagbigay nga sa akin ng 5,000. Ano, bigay. Siyempre, lumapit sa akin. Bigay naman ako. 1,000. Nako. Wala na. Tapos na laban. Nagsasalubong nga kayo, hindi ko man, ay Brad, hindi ka, wala. Tapos na laban. Sa kanya na yun. Lumapit ako ngayon sa elder. Tanong ako. Ano sabi? Kung magpapahiram ka, yung alam mo, na pag hindi binayaran, hindi masakit sa'yo. Yan. Okay? Buwan nyo? Ayan yan. Kailangan lang marunong din tayo magbayad. Napakahirap. Pati, napakahirap. Pero, si Lord ang gumagawa ng paraan. Kanya ako, pag minsan lagi ako nagdadasal, Panginoon,
Sa mga kapatid ko po na bumubisita sa bahay, ako po'y nagpapasalamat kasi ginagamit niyo po sila instrumento ng inyong pagmamahal. Huwag niyo po kakalimutan idalangin sila. Lalo na sa Panginoon na nagpapasalamat ka. Kasi ginagamit sila. Hindi mo nga lang, hindi lang nga kumisan nila alam ginagamit pala sila. O, lalo na nangangailangan, ipagdasal niya yan. Kanya nga umahabal ang dasal natin dahil doon. Ganon din sa inyo. Ganon. Saan? Tumiya. Pasalamat ka sa Panginoon. Salamat po. Buhay ako. Ayan. Diba? O, ang sino yung perfect model natin? Ang ating Panginoon. Ha? Si Jesus. Biro mo, ha? Diyos na siya. Sa Pilipos 2. 1-11. Sa Pilipos 2. Diyos ka na. Hinubad mo pa yung pagka-Diyos mo. Naging alipin ka. Nakatulad natin. Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan sa krus. Inialay niya yung buhay niya sa atin. Si Mama Mary, nilapitan siya ng anghel. Oh, nanganak ka, bubuntis ka. Alam niyo yung istorya noon, hindi ba? Hindi nga niya alam eh. Ano ba mangyayari dito? Anong hirap ang dadanasin ko? Yung makikita mo yung anak mo na pinapako, hinahampas, anong pakiramdam ng isang magulang? Ang sakit. Yan. Okay? This love is made possible by the power of the Holy Spirit. Brothers and sisters, ayoko po kasing unahan yung talk na yun. Pero makikita nyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Hindi po ako, mahiyain po ako eh. Dahil lang sa Panginoon, dahil sa pag-ibig niya sa akin, dahil sa pinadala niya sa akin ng banal na Espiritu Santo ngayon, in the meantime, siguro, kanya ang lakas ng loob ko para magsalita sa inyo. Pero pag wala na to, yung iba nga sinasabihan ako, suplado nito, nahihiya ako. Nahihiya lang ako. Akala nila suplado ako. Nahihiya lang ako. But it is the power of the Holy Spirit. Yan. Yan po yan. Dahil tsaka na yun, pag sa talk nyo, pakinggan nyo, mausap, maganda yun. Okay. Sa sulat ni Pablo sa Corinto, ito napakaganda. Ito yung dapat natin tinatandaan. Dito, sinasabi ni Pablo, yung katangian ng isang pag-ibig. Yung pag-ibig ng isang dapat na ginagawa ng isang Kristiyano. Ipinakita sa atin ng Diyos yan. Ito na lang. Si Jesus, pinakita niya. Tingnan nyo, isa-isahin natin ang katangian ng pag-ibig niya. Mahaba ang pasensya. Kung si Jesus may kliyang pasensya, wala na po tayo dito. Tapos na tayo. Mahaba ang pasensya, binibigyan tayo ng pagkakataon. Kanya buhay pa tayo. Binibigyan niya ng pagkakataon para magsisi, bumalik sa Kanya. Mahaba ang pasensya. Ano pa? Maganda ang kalooban. Alam natin yan. Si Jesus ay maganda ang kalooban. Ano pa? Hindi nagseselos, hindi naiinggit. Madalas sa atin, naiinggit, di ba? Huwag tayong mainggit. Ito yun. Matuto tayong tanggapin kung ano yung meron tayo. Dapat kontento tayo lagi. A happy life is a person who is contented. Hindi ka magiging maligaya kung hindi ka kontento. Lagi kang may hinahanap. Lagi kang naiinggit. Naiinggit ka dito, laki-laki ng bahay. Oh. Dapat nga magpasalamat ka kay Diyos. Sa Diyos, bakit? Liit ng bahay mo. Magkano ngayon na kuryente? Mahal, di ba? O ito, saan kumukuha ng pera? Not unless drug lord dyan. Di ba? Ang sakit ng problema, ang sakit ng ulo nila. Dapat ka maiinggit doon ito. Diba? Tama lang. Kakain ka naman eh. Masama kung nagdikdik ka na ng asin. Hindi eh. Mabait si Lord. Diba? Meron bang kumain na ng asin na lang dito? Wala naman eh. Diba? Ganun siya kabait. Mabait si Lord. Oh. Oh. Ayan. Minsan medyo dating natin dito, pa-importante tayo. Diba? Parang mayabang. Ay ni Lord niyan. Kailangan magpakumbaba tayo. Hindi tayo nagmamataas. Oh. Hindi magaspang ang ugali.
Hindi magaspang ang ugali. Hindi makasarili. Kanya, ang daming mahirap dito sa atin eh. Dami naghihirap. Bakit? Kasi yung iba swapang eh. Bakit nagtataas ang bigas? Yung iba kasi tinatago pa eh. Para, kasi, oops, tumaas. Laki kita. O, sino nakikinabang? Sila lang. Hindi makasarili. Hindi magagalitin. Naku, isa pa, dyan, yaring-yari ako dyan. Hindi magagalitin. Ang sabi ni Lloyd, di ba? Sabi ni Pablo eh, kung magagalit ka, iwasan mong huwag magkasala. Yeah. Iwasan mong huwag magkasala. Ang gandang halimbawa ni Jesus, di ba? Nagalit siya. Tinumban niya yung mga lamesa na nagbebenta doon sa templo niya, di ba? Nagalit ba? Nagmura ba? Hindi. Yan. Oh. Hindi nagtatanim ng galit. Yan. Isa pa yan. Kanya tayo nagkakasakit dahil sa galit. Nagtatanim tayo ng galit. Hindi natin alam yung kagalit natin. Yung tinatanman natin ng galit. Wala lang. Cool lang siya. Happy-happy. Oh. Ikaw naman, talagang pag nakikita, buwisit na ito. Diba? Ayaw mo na makakita. Sino nagkakasakit? Ikaw. Siya hindi. Si Jesus ba nagtanim ng galit sa atin? Hindi. Iyak kanya, napaka-importante yan. Anihin niya kung ano yung pag-ibig. Ano ba? Hindi natutuwa sa gawaing masama. Hindi natutuwa sa gawaing masama. Siguro naman, lahat tayo ayaw natin ng gano'n. Hindi tayo natutuwa. Hindi ba? Yeah. Ano ba? Hindi sinungaling. Hindi sinungaling. Kasama na siguro dyan yung mga chismosa, di ba? Ayan yan. Hindi sinungaling. Matiisin. Yan. Alam mo po ba, sa lahat na nakita ko nilang ng tao, ang babae, ang pinakamatiisin. Ay, oo, totoo po yan. Lahat po ng babae, matiisin. Matiisin po yan. Ilan lang ang lalaki matiisin, hindi po ba? Ayan. Totoo po yan. Totoo po yan. Matiisin. Ano pa? Nagtitiwala at naniniwala sa kakayahan ng iba. Magtiwala tayo sa kakayahan ng ating anak, kay kapatid, o sino man. Magtiwala tayo. Bigyan natin ng para lumago siya. Kailangan natin yun. Yung anak mo, lagi mong binibaby, what? Pabayaan mo siya. Pabayaan mong madapa, pabayaan mong maranasan niya yung hirap ng buhay. Alam mo bakit? Darating nga araw, magkakaroon ng pakpak yan. Titiba yan. Titiba yan. Hindi katulad nung inalagaan mo, binibi mo, wala yung paglabas ng mundo yung patay. Maloloko lang. Yan po yan. Punong-puno ng pag-asa ang pag-ibig. Totoo po naman yan. Diba? Ang pag-ibig, punong-puno ng pag-asa. Laging may pag-asa. At nagtsatsaga hanggang wakas. Yan po yung katangian ng pag-ibig. Maganda example yan si Jesus Christ. Yan po yan. Nagtsatsaga siya hanggang ngayon, imagine mo. 2 beses natin pinapako si Jesus, baka 3 beses pa nga dahil sa ating pagkakasala. Pero nagtsatsaga siya. Bakit? Mahal niya tayo. Alam niya magbabago tayo. Magbabago tayo. Ayan. Okay. So, yung pagmamahal mo sa kapwa, hindi po yan yung kailan mo lang gusto. Mahal kita ngayon, bukas hindi na. Sa isang araw, okay na. Okay ulit ako. O sa susunod na linggo, wala na. Hindi po ganun. Unang-una, utos po ng Diyos eh. Utos po ng Diyos yan na mahalin natin ang ating kapwa. Ano sabi? Si Jesus mismo, sinasabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa, hindi lang yung sarili mo, tulad ng sarili mo. Kung hindi, kung paano kanya minahal. Naalala nyo kanina, anong sabi nung una nung tinatanong si Jesus? Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pero nung si Jesus nga, hindi, iba na. Nadagdagan pa. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Mabigat siya. Kanya nga,
Mas ito, tinuturuan tayo ngayon. Para madali tayo magmahal, paano ka ba minahal ni Jesus? Ikaw lang ang makapagsasabi niyan. Paano ka ba niya minahal? Ayan. Ayan, no? Ito yung sabi niya, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Mas mabigat. Pero mas madali sa atin yun. Bakit? Ito na, sinasabi na sa atin eh. Paano ka ba minahal ni Jesus? Yun din ang gawin mo. Yun din ang gawin mo. O paano kanya minahal, ganun din ang gawin mo sa iyong kapwa. Sabi nga sa Mateo, kung ano man ang ginawa mo sa kaliit-liitan na tao o kapwa mo, ay para mo nang ginawa sa akin. See? Kapwa yun, ha? Kapwa yun. Kung ano yung nagawa mo sa kanya, ginawa mo na sa akin. Yung ipinagkait mo sa kapwa mo, ganun din ang ginawa mo sa akin. Pinagkait mo rin ako. Yan. O kanya kung na-memorize mo yun, oops, bawat galaw mo, alam mo na. Diba? Okay. May nagtanong, sino ba, Jesus? Panginoong Guro, sino ba yung neighbor ko? Oh, sa Lucas. Merong isa, pupunta sa Jericho yan, mula sa Jerusalem. Naglalakad siya. Wala naman siya sa sakyan. Lakad. O, paglalakad niya, merong mga loko-loko. O, pinagugulpi siya. Pinakawan siya sa madaling salita. Nung iniwanan siya ngayon, may dumaang isang pare. Nakita siya. Iniwasan nila yan. Yan. Ganon din yung isa. Yung katulong naman ng pare. Oops. Iwan. Ngayon, ito yung isa sa mga utos eh. Bakit kaya iniwasan yan? Kasi, ayon sa kanila, sa isang kautusan, pag ikaw ay nagsisilbi sa simbahan, hindi ka dapat marumihan. Okay, kita mo ha. O so, kanyang umiwas siya, ayaw niya marumihan. Ayaw niya marumihan. Pero mali pa rin, di ba? Okay. Sino yung dumating? Isang Samaritano na hindi kumikilala sa Diyos. Siya yung lumapit sa tao. Ginamot niya. Ilagay niya ng kung ano-anong bandage, di ba? Pinusan niya ng langis. Sinakay niya sa kanyang kabayo. Oh. Actually, asno yan eh. Hindi naman yung kabayo talaga. Dinila niya sa bahay, pamahingahan. Inausap niya may-ari. Tol, Brad, pare, baka pwede naman, di iwanan ko muna ito dito. Okay? Babayaran kita. Pagalingin mo lang siya. Babalik ako ha. Para kung ano man yung kulang pa, bayaran ko sa iyo. Ayan. So, Samaritano na hindi naniniwala sa Diyos. Kagalit siya eh. Kagalit ng Hudyo yan. Ayan. Yung Samaritanong yun, tsaka yung sinaktan na yun, Hudyo, galit sila doon. Magkagalit yan eh. Bakit? Noong unang panahon, talaga magkaaway na yan. Kasi, nung panahon ni Moises, actually kay Abraham pa, ayaw nila na kung Hudyo. Ang pakaramdam ng Hudyo, kami pinili eh, hindi naman kayo eh. Di ba? Oh. Kanya nga nung nag-asawahan, eh ang utos, huwag kayong mag-aasawa ng ibang bayan. Dapat kayo lang. Eh, siyempre, nag-asawa, di ba? Na-occupy. Kanya nung yung mga Samaritanong yun na mababae, gusto sumamba sa templo sa Jerusalem, hindi pinayagan ng mga Hudyo. So, siyempre, nagalit ang mga Samaritano. Bukod pa doon sa mga away-alitan pa nila. Nagalit. Ang ginawa nila, ayaw mo ako papuntahin doon, okay. Ibabato ko yung, ang ginawa nila, pastangan nila yung templo. Naglagay sila ng mga buto ng patay na tao. Siyempre, kalapastanganan nyo sa templo ng Diyos. Kanya nagalit. Kanya yung laging nag-aaway. Ganun na lang yung galit nila. So, ngayon, ayan. Ngayon, tinanong ni Jesus yung nagtanong sa kanya, okay, nakinig ka doon sa kwento ko. Ngayon, sino yung mabuting kapwa
doon sa tatlong taong yun. O, di sumagot. Yung tumulong sa kanya, okay. Yung tumulong sa kanya, sa makatwid, sabi ni Jesus, yun din ang gawin mo. Yeah. Sa makatwid, yun ang gawin mo. Gawin mo sa iyong kapwa. Kanya, brothers and sisters, ngayon, tinatanong tayo ng Panginoon. Ikaw ba? Tayo ba? Ay naging mabuting kapwa o mabuting tao sa ating kapwa? Yeah. Sino ba yung kapwa mo? Yung nangangailangan. Siyempre, unang-una, asawa mo, anak mo, kapatid mo, magulang mo. Palabas ang palabas yan. Naging mabuti ka ba sa kapwa mo? Kayo lang ang makasasagot niyan. At kung alam mong may pagkukulang ka, sana sa araw pong ito, na ngayon ay realize nyo, dapat natin baguhin. Yan. Yan po yan. Tanungin mo ang sarili mo. Tinatanong tayo ni Jesus. Ako nga, mamaya, tatanungin nila, bakit ba binibigay itong talk sa akin? Merong gusto mensahe si Kristo sa akin. Totoo yan. Hindi na ako mawala-wala dito sa talk na to eh. Kasi, meron pa akong pagkukulang. Totoo po yan. Yan. Unti-unti, ganun din kayo, malalaman nyo. Oh, bakit ganito ginagawa ni Lord sa akin? Bakit may problema ako ganito? Dapat ganun ang dating mo. Hindi yung, problema na naman to. Di ba? Sakit na naman sa ulo. Hindi. Bakit? Ano kaya ang gusto niya sabihin sa akin dito? Yan ang dapat tanungan natin. Lord, ito problema ko. Bakit po? Ano po ba? Reviewin mo ngayon yung ginawa mo. Baka naman nagkamali ka. Kanya yun ang ginawa. Yun ang end result ng ginawa mo. Nakuha po natin. Kanya huwag tayo na Lord, ito na naman problema na naman. Katatapos na. Ito na naman. Hindi. Meron siyang sinasabi sa iyo. Kanya makinig ka sa kanya. Kausapin mo. Lord, ano po ba? Bakit yan? Hindi ko po kaya. Hirap na hirap. Ito po tandaan nyo. Sabi ni Pablo sa Corinto, hindi kanya bibigyan ng isang problema nang hindi mo kakayanin. Katunayan nga, tutulungan ka pa niya para malampasan mo yan. Imagine mo ganun kabuti ang Panginoon. So tandaan niya, may dumating na problema, kaya mo yan. Kasi nandyan siya. Ang importante lang, tumawag ka sa Kanya, manalangin ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya. Yun lang po yun. Okay. Kanya, pag nakikita po natin to, lalo na kung walang dalawa lang po yan. Una, yung diretsong kahoy na yan. Isang paalala sa atin na dapat nating mahalin ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas. At yung pahalang, ayan po yan. Isang paalala sa atin na mahalin natin ang ating kapwa. Brothers and sisters, napakahirap po yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Mahalin natin ang Diyos ang buong isip, lakas, at puso, at mahalin natin ang ating kapwa. Napakahirap gawin. Pero hindi imposible sapagkat kung tatawagin mo ang ating Panginoon at hihingi ka ng tulong sa Kanya, magagawa po natin yan. Wala kasing imposible sa Panginoon. Kailangan lang magtiwala tayo. Mahal tayo ng Panginoon, dapat lang natin siyang bigyan ng halaga at ganoon din yung ninalang niya, nakawangis niya, yung ating kapwa. Pag sinabi kasing kawangis, hindi nangahulugan yung yung labas natin. No. We have, meron tayong espiritu. Ang Diyos ay espiritu. Yung espiritu natin, yun ang kawangis ng Panginoon. Naintindihan nyo? So, yun po yan. Kanya, ipagdasal natin sa ating Panginoon, Lord, pagdasal natin, nakayanin po natin yan. Okay, pikit muna natin ating mga mata. Pagdasal lang tayo. Sa ngalan po ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, una po sa lahat, maraming po salamat at
Niyaya niyo po kami dito para makinig ng inyong salita. Ngayon po, ang amin po natutunan ngayon, kung paano namin kayo mamahalin ng buong puso, buong isip, kaluluwa at lakas. Ganon din po, natutunan din po namin dapat mahalin po namin ang aming kapwa. Lord, batid niyo po ang laman ng aming mga puso. Alam niyo po kung ano yung laman ng aming puso. Ito, ano yung bitbit namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Unang-una po, tulungan niyo pong linisin niyo po ang laman ng aming puso. Hugasan niyo po ng dalisay na tubig at ng banal na dugo na dumaloy sa inyong katawan upang malinis po yung aming puso ito. Upang sa ganon, Panginoon, magawa po namin ang inyo pong inuutos. Na mahalin kayo at mahalin namin ang aming kapwa. Tulungan mo po ninyo kami, Panginoon, na maitatak po namin ito sa aming puso at isipan. Kasi mula, maaaring nahirapan po ako, Panginoon. Kailangan ko po ng inyong gabay, ng inyong patnubay, upang magawa ko po ito. Masimulan ko po ito mula sa araw pong ito, mula sa gabi nito, hanggang sa huling buhay ko, na mahalin kayo at mahalin ang aking kapwa. Dapat lang po kayong mahalin sapagkat napakabuti niyo po. Panginoon, madala niyo po ang banal na Espiritu Santo sa amin. Upang tulungan kami maging malakas, magawa po namin ito. Alisin niyo po ang aming mga kalaban na ito na nasa aming paligid. Alisin niyo po. Tulungan niyo po kaming naisin po namin at nitiin na mahalin po namin kayo ng buong puso, isip at lakas. Ganon din po yung aming kapwa. Sa pamamagitan ng katangiang pag-ibig na ipinakikita niyo po sa amin, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magamit po namin ito. Maisabuhay po namin. Maaaring hindi po namin perfecto magawa, pero unti-unti. Alam po namin, Panginoon, na nandiyan kayo sa oras na ito. Unti-unti niyo po kami binabago. Mula pa po ng Talk 1, umabot na po kami ng Talk 4. Alam ko po, Panginoon, unti-unti niyo na kami binabago, unti-unti niyo pinakikilala kung sino po kayo sa aming buhay. At unti-unti niyo pinakikita at binubuksan ang aming mga puso at isipan upang maisabuhay po namin, matutunan po namin ang lahat po ng aming pakikinig tuwing Sabado sa aming Christian Life Program. Muli po, Panginoon, itinataas ko po ito sa inyo. Kayo na po ang bahala sa amin. Tulungan mo po ninyo kami. Ang lahat ng ito ay aming pong itinataas mulit hiningi sa pangalan ni Jesucristo na inyong anak, aming Panginoon, kasama ng banal na Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan po ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming po salamat. Magandang gabi po.